Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Barili sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Barili. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 84 na kabanata, ang talata po ay 3. Panginoon, sa templo mo mga mayay nagpupugan, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugan, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagala. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugan, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagala. May mga inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo ang aming paglapit sa iyong banal na harapan. Linisin ang aming puso, ang aming kaisipan sa lahat ng karumihan at ang aming panalangin, Lord, ang banal na dugo ng aming manunubusan siyang pumawi sa lahat naming pagsalansang. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Barili sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Barili ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Barili. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 4. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pupunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom.
balita ko'y maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyayari sa kanya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan kung paanong nabatid na ng mga bansa na nakapaligid sa Ehipto na sila'y maraming pagkain. Ano po? Kaya binilinan, sinabihan ni Uto, inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak, pumunta na kayo sa Ehipto. Ano pang hinihintay nyo? Bumili kayo ng pagkain para hindi tayo mamatay sa gutom. Alam niyo po, isang katotohanan na ang isang ama ay may responsibilidad na pangalagaan ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pagkakataon na wala na siyang lakas na ganapin kung ano yung mga pangangailangan, kanyang ibabaling ito sa kanyang mga anak. At ito po, yung kanyang ginawa. Alam niyo po, ako'y nananalig na kalooban ng Panginoon na maihanda ang bawat isa sa atin patungkol sa pagganap ng katuparan ng kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, hindi natin makakaligtaan o wala tayong dahilan para hindi natin maganap ang kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi po sa atin nito, ang Panginoon ang gagawa ng paraan upang atin ding masunod ang kanyang dakilang kalooban. Alam niyo po, nakakagalak sapagkat ang Diyos ang nagutos at siya pa rin ang nagpo-provide ng kapamaraanan para ating matupad ang kanyang kalooban. Kaya alam niyo po, hindi natin pwedeng binabaliwala ang salita ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan, nagaganap ang salita ng Diyos kapag ating sinusunod ang kanyang naisin. Alam niyo po, sa katotohanan, ang salita ng Diyos ay patuloy na kalakasan para sa bawat isa sa atin. Karunungan. Ano po? Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng ganap na kaunawaan ano yung nais ng Panginoon na mapatupad sa pamamagitan natin na sumusunod at gumaganap ng kanyang naisin. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi na lang ako magbabasa ng salita ng Diyos, no? Total, alam ko na naman yan. Ako, kapatid, kaibigan, ang katotohanan ng buhay ay tanging matatagpuan sa salita, sa buhay na salita ng ating Panginoon. At sa tuwing tayo ay nagbubulay nito, tumatanggap tayo ng karunungan, tumatanggap tayo ng kakayahan upang hindi lang maunawa, kundi maipatupad ang kalooban ng Diyos. Kaya ang akin pong panawagan, ang panawagan ng Panginoon sa atin, manumbalik tayo sa salita ng Diyos. Ating taglayin sa ating puso. Ating taglayin sa ating isipan. Ating taglayin sa bawat araw ng ating pamumuhay. Magiging dahilan po ito kung bakit mapapawi ang lahat ng takot, pangamba, pag-aalala, sapagkat ang salita ng Diyos ay may hatid na pananampalataya. Siyang dahilan kung bakit tayo ay magkakaroon ng kakayahan na maniwala sa mga bagay na imposible. Noon pong nakaraang linggo, ang inyo pong lingkod ay may idinalangin sa Panginoon na kapatid na may cancer. At sa biyaya at kalooban ng Panginoon, siya po ay umuwi na sa ating Panginoon. Samantalang may lungkot po sa aking puso sapagkat ang akin pong pananampalataya ay siya'y pinagaling na ng Diyos
at hindi maigagapi ng kamatayan. Pero, katulad nga ng sinabi ko, umuwi na siya sa Panginoon. So, anong nangyari ngayon sa aking pananampalataya? Sa katotohanan po, hindi nanlamig. Pagkos, nagkaroon po ako ng marubdob na pagnanais na patuloy na magtiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Kahit na mukhang sa aking pag-aunawa ay hindi tinugon ng Panginoon ang aking pagdulog. Alam niyo po, sa mga ganitong pagkakataon, dapat nating maunawa, ang pinakamainam ang ipagkakaloob ng Diyos. Alam niyo po, sabi nung nanay, no, kapatid natin na sumakabilang buhay, sabi niya, salamat sa Panginoon kasi natapos na yung kanyang paghihirap. Sabi niya, sa tuwing titignan ko siya, hirap na hirap ako. Kasi po sa katotohanan, hindi madaling pinagdadaanan ng ating kapatid. Nasasaktan siya, labis siyang nasasaktan. Sabi nga nung nanay, dumadalangin daw siya sa Lord, Lord, kung kukunin mo po siya, huwag mo na po siyang pahirapan. Pero alam niyo, nung ako dumating doon, sabi ko talaga, hindi pa kayo kukunin ng Panginoon. Parang tinignan niya ako. Ano alam mo? Parang gano'n. Sabi ko sa kanya. Kasi kung kukunin kayo ng Panginoon, dapat dati pa kayo kinuha kasi 2 buwan na po siyang nakaratay sa panig ng karamdaman. Dapat dati pa kayo nawala. Pero alam niyo, awa ng Diyos, kinuha na siya. Samantalang ako po ay may kaisipan na, ayun po, may pananampalataya ako ng kagalingan ng Panginoon. Ipinaunawa sa akin ng Panginoon na ang pinakamainam ang kanyang gaganapin. At wala po akong pangamba, wala po akong takot, wala po akong pag-aalala, sapagkat sa aking puso ay may kasiguraduhan ang pinakamainam ang siyang naganap. Mga kapatid, ano ang iyong panalangin? Ano ang iyong kahilingan sa Panginoon? Ano ang iyong pananampalataya? Patuloy ka. Sapagkat ako'y naniniwala, ganap at sapat ang kapangyarihan ng Panginoon upang ipagkaloob ang katugunan sa iyong panalangin. Sa panahon na hindi ka sigurado at baka ang iniisip mo, hindi naman magkaroon ng katuparan yung panalangin mo. Gusto kong maunawa mo, huwag kang mag-alala. Umanatag ka sapagkat ang pinakamainam ang ipagkakaloob ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy mong pangungusap, sa patuloy mong pagkakaloob ng kaunawaan na ang marapat naming gamitin, ganapin ay ang iyong dakilang kaloob. Kami po'y nagpapakumbaba, Ama, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami po nangangamba na magtiwala sapagat iniisip namin paano kung hindi mo ipagkaloob pero sa oras na ito. Iwinawaksin namin ang lahat ng takot, pangamba at pag-aalala at kami po'y nananalig na aming tataglayin, tatamasahin ang iyong pangunguna sa aming buhay. Lord, habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayad ng baril. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Yesus sa bayan ng Barili ay patuloy na dumaloy ng may kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian ay siyang maranasan ng bayan ng Barili. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan ng patawaran sa katawan ng aming Panginoong Kristo. Siyang maging dahilan kung bakit dadaloy ang kapangyarihan at kakayahan na gumawa ng ayon sa iyong nais. At sa pangalan ni Jesus, aming tinatata
sa pangunguna ng Santong Espiritu, ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Barili. Hayaan mong sa altar na ito, maluwalhati, maitaas, at maihandog ang pinakamataas na papuri sa iyong dakilang pangalan. Habang amin din pong idinudulog na dumaloy ang kapangyarihan ng iyong Santo Espiritu. We declare the fire of revival sa bayan ng Barili. Ayan mong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Ipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian at ayan mong magkaroon ng pag-unlad na dadaloy at pararanasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero, sa mga OFWs. Lord, kumilos ka at ayaw mo matupad nila ang dakilang pagkatawag mo na ipahayag ang iyong katotohanan sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As you also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. Dasal din namin, Panginoon, na matupad yung kalooban mo sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang iyong katawan sa mga bayang ito at tunay na maranasan ang dakilang pagsama mo. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, kilusan mo sila at patuloy na samahan katulad ng iyong pangitain na ipinagkaloob na ang iyong kapangyarihan ay dadaloy maging sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin ang iyong pangunguna. Hiling namin ang iyong pagsama. Hiling namin ang iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. As we also declare peace over Israel, pahintulot mo na maranasan, tanggapin ng iyong bayan ang pagsama mo sa pamagitan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po ang aming pagkasama tunay. Tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo itutulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong baspas ng Panginoon sa inyo. Together, let's declare, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.